tinali ang kamay, pinagpapalo at binalutan ng plastik ang ulo. Ganyan ang sinapit ng dalawang naarestong suspect mula sa 8 pulis ng Navotas. Ang dahilan, ayaw daw kasing pumirma sa extrajudicial confession ng mga nahuli. Magbabalita si Carrie Cator. Tila nangingitim na ang sugat na tinamo sa ulo ng lalaking ito matapos gulpihin umano ng mga pulis sa Navotas. Isa si alias Mark sa 2 murder suspects sa nangyaring pamamaril sa barangay Bangkulasi noong November 3. Anong pinalo sa'yo? Di mo alam? Ano po, matigas na bagay po . Sa tindi raw ng pagkakapalo sa kanyang ulo, nawalan pa ng malay si alias Mark. Nangyari yung pagpalo sa'yo bago mo pirmahan. Opo. Pinipilit kasi umano siya ng mga pulis na pirmahan ang ginawang extrajudicial confession. Bugbog sarado rin daw ang kapwa niya murder suspect na pansamantala ng pinalaya dahil walang sapat na ebidensya. Pinagpapalo daw sila sa talampakan, tapos tinali ang kanilang kamay at paa, tapos binalutan ng plastic yung kanilang ulo dahil hindi makahinga. They don't know each other. Yun yung sinasabi nila sa akin. Pinasenta lang ng mga pulis, pinasabi na lang nila, ituro mo na ito yung kasama mo nun. 8 pulis ang natukoy ng PNP na sangkot sa umano'y pang-torture kina alias Mark noong November 9. 4 sa kanila, may ranggong staff sergeant, 1 ang master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Pero pinaiimbestigahan din daw ng abogado ng mga suspect ang 2 pang pulis. Sinigurado ko rin na isama yung jailer at saka yung head. Kasi nasa custody nila yung mga tao . Why did they allow these intelligence officers na ilabas yung mga detainees? Tapos saka i-conduct yung pang-torture. So they should also be liable. Sinampahan na ng Internal Affairs Service ng PNP ang 8 pulis ng patong-patong na reklamo. Sila po ay sinampahan noong November 20 ng complaint. Ang mga pinaril po sa kanila is grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct and becoming of a police officer, tsaka yung Anti-Torture Act. Handa naman daw sumagot ang mga pulis sa mga complaint. Ang Northern Police District nagsasagawa na rin ng internal investigation sa kaso. Kapatid para sa 1PH, Carrie Cator, News 5. Para sa iba pang detalye, makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, Public Information Office Chief ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa aking mga taga-panood, magandang tanghali po. Major, ano na po ang initial information na natanggap ng NCRPO dito nga sa reklamong torture at coercion laban sa 8 pulis ng Navotas? Kami po ay nakatanggap ng impormasyon hinggil sa reklamo ng di umano ay torture at coercion kung saan ay allegedly involved ang 8 pulis ng Navotas na hanggang sa ngayon hindi pa naman po pinapangalanan. Meron pong 2 suspect na nag-file po ng kaso against sa kanila tungkol sa isang insidente ng pagpatay na nangyari sa barangay Bangkulasi noong November 3. So paano po na sila yung mismong mga suspect? Paano natukoy? Bali po itong mga suspect po, yung mga nag-file po kasi ng kaso dito sa ating 8 suspect. Sila po ay na-point po doon sa ating lone witness na nagturo po sa kanila, naka-identify po sa kanila. Merong nag-identify po sa kanilang 2 mismo? Yes po, meron pong nag-identify sa kanila. Based na rin po doon sa salaysay ng ating witness ay sila po ay tinuro. At may pag-amin din naman po yung isa sa mga suspects. So maliban po doon, may iba pa bang mga ebidensyang hawak ang Navotas PNP? Maliban po doon sa kanyang extrajudicial confession at yung iba pa pong ebidensya, naghahanap pa po tayo ng ibang ebidensya, pero sa ngayon po yung ating kasos doon sa 2 suspect ay na-file na po natin sa korte. Kumpiyansa po ba ang NCRPO na naging lawful ang operasyon gaya po ng pahayag ng Navotas Police? At ano po ang naging batayan para rito, ma'am? Sa ngayon po nagsasagawa tayo ng investigasyon ang ating Internal Affairs Service ng NCR para malaman po kung may katotohanan yung nasabing reklamo kasi nampan ng abogado ng
dalawang suspect dito nga po sa IAS. So kumpiyansa naman po ang NCRPO na naging lawful ang operasyon, pero patuloy pa rin po yung ginagawa nating investigasyon at para po makita natin kung ano po yung naging lapses kung meron man po. At may access na po ba ang NCRPO dito sa ebidensyang sinasabi pong magpapatunay na walang pananakit na nangyari? Meron na pong naibigay na video footage ng entire proceedings habang nagbibigay po ng salaysay yung ating nasabing suspect. Makikita po dito ang presensya ng kanilang abogado na si Attorney Gando. May medical certificate din po na patunay na walang internal at external injuries bago po yung isinagawang extrajudicial confession. Ano po ang patakaran ng NCRPO pagdating sa pagkuha ng extrajudicial confession, lalo na kung may aligasyong pre-written at pinapapirmahan ng sapilitan? Base po sa procedure namin sa PNP, sinunod naman po yung mga requirements pagdating sa pagkuha ng extrajudicial confession. Sa buong proseso po ng pagbibigay ng salaysay ng mga suspect, may kasama po silang independent counsel na nagmula po sa PAW na nag-assist po at nagpaliwanag sa kanila bago po nila ginawa ang nasabing salaysay. Ano po ang immediate action ng NCRPO para matiyak na protektado ang karapatan ng dalawang detainee habang nasa kustodiya pa sila ng pulis? Or yun po bang isa ay nakapagpiyansa or pinalaya? Ang nasa yes po, yung isa po ay nasa custody po ng Navotas, yung isa po ay nakalaya na po siya. Siya po yung mismong nag-file ng nagpunta ng IAS para po magreklamo. So isa lamang po yung ating suspect na nakadetain po sa ngayon. Kami po sa NCRPO ay patuloy na tinitiyak na ang karapatang pantao po ng ating suspect ay habang ito po ay nasa kustodiya ng PNP ay nasusunod. May mga inspection po tayo at monitoring na ginagawa para maiwasan po ang mga nasabing allegation. Sabi nyo nga po kanina ay nag-iimbestiga na kayo. Pero paano po ninyo tutugunan yung issue na pinayagan daw ng jailer at Station Investigation and Detective Management Section na ilabas ang detainees para po sa ginawang torture? Mayroon na po bang pruweba na pinalabas nga po sila? Yes po. Ang allegation po na inilabas daw ng jailer at saka po ng hepe ng SIDMS, yung ating detainee, ay malayo po sa katotohanan at pinasisinungalingan naman po yung Navotas CPS. Ang nasabing bintang kung saan ay makikita naman po sa record na ang lahat ng nangyari, yung pagpoproseso ay properly documented po at nananatiling akusasyon lamang upang ilihis po ang tunay na issue sa pagpatay. Record meaning mayroon pong CCTV na hindi nga sila pinalabas? Yung pong ating video footage or yung CCTV po is inaalam po natin kung meron yan sa loob ng station sa ngayon. Opo. At saka hanggang saan po yung investigasyon? Baka may mga kasama din po sila dun sa kulungan, nakuhanan din po ba ng salaysay kung talagang hindi sila pinalabas? Paano po masisiguro na magiging patas po yung investigasyon? Kasama po yan sa ginagawang investigasyon ng IAS. Since sila po ang may hawak ng kaso laban po dito sa ating 8 pulis, sila po ang nakaatas para po magkaroon ng patas na investigasyon at pagtatanong maging dun sa mga kasamahan po na nakakulong ng ating suspect. May posibilidad po ba na ma-relieve muna sa pwesto itong mga sangkot na pulis habang nagpapatuloy po ang investigasyon ng Internal Affairs Service at Regional Internal Affairs ng NCR? Lahat po yan ay magdidepende sa gagawing investigasyon, sa resulta ng investigasyon ng RIAS NCR. Kung may makita po silang sapat na dahilan upang i-relieve sa pwesto ang mga nasabing pulis. Sa ngayon po ay patuloy yung kanilang ginagawang investigasyon, hindi lamang sa mga bintang ng pananakit sa mga suspect, kundi gumugulong din po yung investigasyon sa prosecutor's office, kung saan ay pinangalanan na ang mga suspect at ang mastermind, yung mastermind po sa nasabing pagpatay na naging ugat po ng lahat ng kaguluhang ito. Ibig ko po sabihin doon sa pagre-relieve po, habang gumugulong yung investigasyon. So, you're saying po, ma'am, na tatapusin mo na yung investigasyon bago malaman kung marirelieve or what? It's more of yung habang gumugulong para masiguro na hindi po mai-impluwensyahan?
Since hindi naman po nandun sa station yung nag-iimbestiga, yung probability na ma-influensyahan po nila dahil ang IAS po ay separate body po from Navotas, hindi po sila same na unit. So hindi po magkakaroon ng problema kung halimbawa man po na hindi agad-agad sila maalis sa kanilang mga pwesto dahil meron pa po silang kailangan gampanan tungkulin bilang mga arresting officers po nitong ating mga suspect. Ma'am, ano po ang assurance na maibibigay ng NCRPO sa publiko na magiging patas, mabilis at walang whitewash ang investigasyon sa mga aligasyon nga po ng torture? Sa ating po mga kababayan, nais po namin iparating na patuloy po na magtiwala sana sa inyong kapulisan, sa PNP at sa lahat ng aming ginagawa ay naaayon sa batas at hustisya. Makakasiguro po kayo na anuman ang maging resulta ay aming ipapaalam sa publiko. Ang PNP po ay hindi papayagan ng anumang uri ng pang-aabuso, lalo na po sa mga sitwasyon kung saan ang taong nahuli ay nasa kustodiya ng PNP. Major, isingit ko na rin po itong ginagawa ninyong paghahanda sa trillion peso march sa linggo. Ilang pulis po ang i-deploy at wala naman po ba kayong natatanggap na seryosong banta ng panggugulo sa araw na ito? Sa ngayon po, based sa ating latest na pakikipag-ugnayan sa ating mga counterpart agencies, mahigit 15,800 na po yung ating i-deploy na PNP personnel para siguraduhin na magiging mapayapa po at ligtas ang lahat ng dadalo at hindi dadalo dito sa ating trillion peso march sa November 30. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na kung anumang banta sa araw na ito, pero patuloy po yung ating ginagawang pagmomonitor para masiguro po na ang lahat ay magiging plansyado sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Major Hazel Asilo ng NCRPO.